Good morning! Ngayon nga, idadalhin ko si Baby Carl sa center. Nilagnat kasi siya kagabi, tapos ngayong umaga. Alam nyo na, pagdating talaga sa Baby Carl ko, ay ako'y natataranta. Kaya naman, sa halip na papasok ako ngayon sa trabaho, ay nag-absent na lang ako para madala ko sa center ang anak ko. Panay nga ang tanong ko kay Baby Carl kung may masakit ba sa kanya. Time kasi na sinasabi niya ang masakit daw ang dibdib niya. Tapos maya-maya, sasabihin naman niya na hindi naman daw masakit. Pero as a nanay, pinaniniwalaan ko talaga kung ano yung una niya sinasabi. Kasi hindi lang naman iisang beses niya sinasabing masakit ang dibdib niya. Kaya naman kagad akong natataranta. Kaso nga lang, pagdating namin sa center ay wala palang check-up. May araw kasi ang check-up at sakto namang nagkasakit si Tutoy ay sarado naman. Sabi nga nung guard na nakabantay ay kahit saan daw ay sarado. Sa sobrang katarantahan ko nga kanina ay hindi ko nga muna inalam kung may check-up ba ngayon o wala. Kaya naman nagpunta pa kami dun sa ibang center na alam ko kaso sarado nga. Iuuwi ko na sana si Tutoy kasi medyo may sinat-sinat pero nasa bayan na rin kami kaya dumaan kami muna sa katedral. Alam ko ang dami ko ng pagkukulang kasi naaalala ko laang si Lord kapag ganitong may problema. Kaya hindi na lang ako mangangako pero gagawin ko na magkaroon ng time pa rin sa pagsisimba kahit paminsan-minsan. At syempre kasama ko ang Baby Carl ko. Kailangan simba ngayon kaya dito na lang kami pumunta sa gilid. Tapos na nga akong lumuhod diyan pero hindi pa muna kami umalis. Pinagnilay-nilayan ko pa kasi ang mga nagawa kong kamalian ng mga nakaraan. Syempre humingi na rin ng tawad. Kaso nga lang hindi ako makapag-focus sa pagdadasal dahil ang atensyon ko ay nasa Baby Carl ko. Kahit nga may sakit yan ay hyper na hyper pa rin. Pero mas gusto ko naman na ganun siya kaysa sa tamlayin. Pagkagaling nga namin sa chapel ay uuwi na sana kami. Kaso naisip ko na ibili ko na rin ng diaper muna siya. Kaya nagpunta muna kami sa New City. At ayan nga, kaya gaya ng pagmumukha ko kasi bigla kong naalala na nalimutan namin yung sombrero niya sa chapel. Layo pa man din namin kaya hindi na namin mababalik. Tsaka baka nakuha na rin yun ng iba. Sobra ako nanghihinayang mga kalalap sa sombrero ng Baby Carl ko. Mura ko lang naman nabili yun. Wala pa nga sigurong maisandaan yun. Kaso nakakapanghinayang pa rin. Nakatabi-tabi ko pa kasi yun para laang sa baby ko. Tapos ngayon mawawala lang. Ako pa naman kasi yung tipo ng tao na lahat ng bagay na napupunta sa akin o kahit saan ako ay ginagawa kong sentimental. Kahit pa sira-sira na yan, ay hindi ko kaagad itatapon yan. Mas gugustuhin ko pang itabi na lang muna. Kaya ako, kahit naman magsenti ako, ay hindi na naman mapapabalik yung sombrero. Isipin ko na lang na may isang bata na matutuwa dahil nagkaroon siya ng ganun. Pagdating nga namin dito sa New City, ay hindi muna kami kaagad pumunta sa supermarket. Mga 12 pasado na nga at medyo nakakaramdam na ako ng gutom dyan. Ay syempre siguradong pati ang anak ko ay nagugutom na rin. Kaso nga lang ay wala naman akong maibigang kainan. Puro kasi pang snack lang ang nakikita namin dito sa food corner. Ang kailangan nga namin ngayon ay pagkain pa ng halian. Kaya naman nag-ikot-ikot pa rin ako dahil baka may makita pa rin akong makakainan. Binuhat ko na nga dyan si Baby Carl dahil feeling ko ay pagod na. Kanina pa kasi kami lumakad ng lumakad. Napadaan nga kami dito sa play center at parang gusto maglaro ng anak ko. Kaso sorry anak, hindi ka pa pwede maglaro. May sakit ka eh. Hayaan mo at pag okay ka na ay tayo babalik din at ipapasyal kita dyan kahit anong oras ka maglaro. Nagtanong na nga ako dyan kung saan pa pwedeng kumain at nakakapagod ng mag-iikot ng mag-iikot. Inuna nga namin puntahan ni Baby Carl itong Angel Pizza. Kaso nga lang, wala naman akong maintindihan sa mga menu. Saka na lang siguro kami kakain ni Baby Carl dito kapag mapera na ako. And syempre, kasama ako ng family. Dito na nga lang kami kumain sa Chowking dahil tamang-tamang may kanin naman dito. Kaso hindi ko nga lang alam kung ano yung pakakain ko sa Baby Carl ko. Kaya naman, nagtanong-tanong na rin ako sa cashier kaso wala din naman silang maisagot. Kaya naman, in-order ko na lang ay canton tapos rice na may chicken. Kaso nga lang, mukhang ako pa nag-enjoy sa pagkain dahil ang Baby Carl ko ay naging mapili na naman. Noodles nga in-order ko kay Tutoy dahil mahilig naman siya magkakain ng kanton. Pero bakit ang isang ito ay hindi niyang gustong kainin? Tinikman ko nga at masarap naman, maraming gulay tapos may fishball. Ang kinain na nga lang niya ay itong chicken at saka kanin. Pagkakain nga namin ay nagdiretso na kami sa supermarket para bumili ng diaper niya at nang makauwi na. Pagkakuha ko nga ng kailangan kong diaper ay kagad na kaming pumunta ng counter. Buhat-buhat ko nga dyan si Baby Carl habang nakapila na kami sa counter. Kahit nga may kabigatan na rin ay pinuhat ko na dahil kapag nasa lapag kung saan-saan pupunta at gustong-gusto lagi bibitaw sa kamay ko. Pagkatapos ko nga magbayad ng binili kong diaper ay kagad na kami lumabas ng supermarket. Bago nga kami tuluyan lumabas sa New City ay dumaan muna kami dito sa pizza para bilhan ng pasalubong sina mama. Nitong pizza na nga lang muna ang bibilhin ko at ito lang naman ang kaya ng budget ko at saka masarap din naman to.
At ito nga, nasa tricycle na ulit kami ni Baby Carl at pauwi na. Pakapa-kapa nga ako sa ulo niyan dahil parang ang init na naman ang pakiramdam ko sa kanya. Dapat pala umuwi na kami kaagad pagkagaling namin sa chapel. Hindi nagpunta pa kami dito sa New City. Pagka-uwi nga namin, ikagad ko nang pinainom ng gamot sa lagnat. Nang bandang hapon nga, ginamot ko naman ang mga pantal niya naggawa ng kagat ng langgam. Hay nako, pag sa kulit naman kasing bata, ano na,